Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon, mga ginigiliw. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay ang pananampalataya na may kalakip na gawa. Kanino ba natin makikita at matatagpuan ang ganitong pananampalataya? Ang may pananampalataya na may gawa. Sa tagpo na ito na pag-aaralan po natin ngayong umaga, mga ginigiliw, makikita po natin ito sa isang sundalong Romano, mga ginigiliw, na noong kapanahunan ng ating Panginoong Hesukristo, ang mga sundalong Romano ito ay matapang, magalitin, masungit. Ano pa yung mga pag-uugali nila? Mababangis sila, unruly sila, wala silang takot sa Diyos. Subalit, ang ibabahagi ko po sa inyo ay kabaliktaran po sa mga kaugalian ng mga sundalong Romano, mga ginigiliw sa umagang ito, mga ginigiliw, na wala sa kanya ang ganon na pag-uugali. Ang kapitan na Romano na ito ay isang maawain, mapagmahal, may puso, mapagpakumbaba, mga ginigiliw. Na kung saan ito ang nakakitaan ng ating Panginoong Hesukristo ng pananampalataya na kung ikukumpara niya sa mga Hudyo o sa mga Israelita ng bayan ng Israel, mga ginigiliw, sa kanya niya nakita na isang hentil ang pananampalataya na may kalakip na gawa. Sa panahon natin, mga ginigiliw, hindi naman siya Kristiyano. Subalit, mas matindi pa ang pananampalataya niya kung ikukumpara po natin ito sa isang nagsasabi na siya ay Kristiyano, mga ginigiliw. Sa tagpo na ito, dito po sa Mateo, mga ginigiliw, no? Na kung saan sabi niya po dito sa Mateo 8:5, pagpasok po ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanya ang isang opisyal ng hukbong Romano at nakiusap. Lumapit daw po ang isang hukbo ng Romano, opisyal ng hukbong Romano at nakiusap. Ginoo, ang aking katulong ay naparalisado. Nakikiusap siya, mga ginigiliw, na ang kanyang katulong, kasambahay, ay naparalyze po, mga ginigiliw. Alam nyo, just to give you some tidbits of information about sa ugali ng mga Romano, mga ginigiliw. Alam nyo, pag ang mga Romano, no, lalong-lalo na yung mga sundalo, kapag hindi nila nagustuhan ang mga bata na ipinanganak sa kanilang angkan, sa kanilang pamilya, mga ginigiliw, alam niyo ang ginagawa nila, tinitignan nila, tinataas nila yung bata kung pwede siyang mamuhay, pwede nilang buhayin o hindi. Pero kung hindi pwedeng buhayin ng bata, tinutusok nila ng espada, pinapatay po nila. Ganon ka unruly ang mga Romano, mga ginigiliw. Pero dito sa pag-aaralan natin, baliktad ang ugali ng Romano na ito na nakilala at lumapit po sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi niya, siya po'y nakaratay sa bahay at lubhang nahihirapan. Ibig sabihin, nararamdaman niya yung hirap
na pinagdadaanan ng kanyang kasambahay, ng kanyang katulong, mga ginigiliw. Sinabi ni Jesus, pupuntahan ko siya at pagagalingin. Sabi niya po. Ngunit sumagot sa kanya ang opisyal, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Alam niyo po kasi sa bansang Israel, no? Kung ikaw ay isang Hudyo, hindi ka pwedeng pumasok sa bahay ng mga hentil o sa mga pagano, mga ginigiliw. Kaya dito, parang nagbibigay sila ng gap na hindi pwedeng pumasok ang mga banal sa kanilang tahanan kasi kinikilala nila na ang mga Hudyo ay yung Diyos nila ay makapangyarihan. Ganon ang pagtingin ng mga Romano sa mga Israelita nung unang panahon, mga ginigiliw. Kaya dito sabi niya, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking katulong. Sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking katulong. Imagine na pag-iisip, mga ginigiliw, sasabihin nyo lamang, gagaling na po siya. Grabe po na pananampalataya ang meron sa kapitan na ito na ang inaakala natin ay unruly, matapang, mabangis, walang takot. Pero sa tagpo na ito, mga ginigiliw, naniniwala na po ako na ang kapitan ng Romanong sundalo ito ay sumusunod na po, dati na po niyang sinusundan ang ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, nung nakita niya yung mga himala, narinig niya ang mga ipinapahayag na kaharian ng Panginoon, ng ating Panginoong Hesukristo, nabuo na ang kanyang pagtitiwala at pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Opo. Kaya nung pinuntahan niya ang ating Panginoong Hesukristo, ipinapakiusap niya ang kanyang katulong na pagalingin ang ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo sa kanila, sa mga Romano, mga ginigiliw, kung hindi ka na mapapakinabangan na lingkod niya, kung hindi ka na nakakapagtrabaho, papatayin ka na nila. Opo, ganun po ang ginagawa ng mga Romano. Ganun po sila ka-unruly, mga ginigiliw. Subalit dito, mga ginigiliw, no? Isang Romano na may puso, na may pagmamahal sa kanyang kapwa. Kaya't nung humarap siya, lumapit siya sa ating Panginoong Hesukristo, lumapit siya na may pagpapakumbaba, pagkilala sa kapangyarihan at pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Kaya't sabi niya, ako'y nasa ilalim ng mga nakakataas na pinuno at may nasasakupan ding mga kawal. Kapag inuutusan kong isa, pumunta ka roon, siya ay pumupunta, at ang isa naman, halika, siya ay lumalapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa nga niya iyon. Sinasabi ng Romano, kapitan na ito, mga ginigiliw, ang kanyang kapangyarihan, mga ginigiliw, bilang isang kapitan ng Romano, mga ginigiliw. Yung position niya na kapag nag-uutos siya, sinusunod lahat ng kanyang mga alipin, ng kanyang mga tauhan. Yun yung position, yun yung kapangyarihan ng kapitan ng Romano na ito.
sinasabi niya ito sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya't inihahalin tulad niya na yung kapangyarihan na yon ay mas mataas ng kapangyarihan na taglay ng ating Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan lamang ng kanyang utos, sa pamamagitan lamang ng pagsasabi ng ating Panginoong Hesukristo ng kagalingan, ay gagaling na po ang katulong ng Romanong sundalo na ito, mga kinikiliw. Kaya't namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya. Imagine yung mga sumusunod, yung mga alagad niya. Alagad niya po yung mga sumusunod. And aside from that, yung mga sumusunod na nakakita ng himala ng kanyang kapangyarihan. Pero ang sabi ng Panginoong Hesukristo sa mga sumusunod sa kanya, sa kanyang mga alagad, wala pa akong nakita na ganito ang pananampalataya sa bansang Israel, sabi niya. At ang nakakitaan ng ating Panginoong Hesukristo ng pananampalatayang ito ay isang hentil. Sa panahon natin ngayon, hindi Kristiyano. Hindi siya relihiyosong tao, mga ginigiliw. Opo. Kaya sabi niya, tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya sa buong Israel. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at sa kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ang sinasabi dito ng ating Panginoon, mga ginigiliw. No. Marami ang darating mula sa silangan, sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mga ginigiliw, hindi man sila, mga ginigiliw, hindi man sila Israelita, hindi man sila Hudyo, subalit ang kanilang pananampalataya ay mas mataas ng pananampalataya nila kaysa mga nagsasabi na sila ay nagtuturo ng kautusan, mga ginigiliw. Kaya't sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo na yung mga taong ito na hentil, ngunit tumanggap sila sa ating Panginoong Hesukristo, kinilala nila ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Sila ay darating mula sa mga iba't ibang bahagi ng mundo at sila ay dudulog sa harapan. Dudulog sila sa hapag na kasalo ni na Abraham. Ibig sabihin, doon sa harapan, doon sa langit, mga ginigiliw, yung mga taong ito na kumilala at sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, sila ay dudulog, makakaharap po nila sina Abraham at makakasama po nila sa kanilang pagkain, mga ginigiliw. Ang gusto ko pong idein dito, mga ginigiliw, sa umagang ito, marami ang nagsasabi na Kristiyano. Marami ang matataas ang pinag-aralan sa teolohiya, sa salita ng Panginoon. Pinag-aralan nilang pagka-Diyos ng Diyos. Subalit, hindi mo makakitaan sa kanila ang puso ng pagmamahal, ang diwa ng pag-ibig. Ang pagtingin po nila sa kanilang sarili, sila po ay matuwid. Mataas po ang pagtingin nila sa kanilang sarili, mga ginigiliw. Self-righteous po sila, mga ginigiliw. Pero nakikita ba natin yung kapwa natin? Katulad ng Romano na ito, hindi po siya Kristiyano, hindi siya Israelita, hindi siya Hudyo. Pero minahal niya ang kapwa niya. Ipinakiusap niya, ipinanalangin niya.
sa ating Panginoong Jesucristo na pagalingin niya ang kanyang lingkod, ang kanyang alipin, mga ginigiliw. Sino bang may kaya na gawin ito, mga ginigiliw? Nakapokus lang ba tayo sa ating sarili, sa ating katawan, sa ating pamilya? Opo. Baka sasabihin din sa atin ng Panginoon, mga ginigiliw, wala pa akong nakitang pananampalataya na katulad ng hentil na ito sa mga Kristiyano ng Pilipinas. Di po ba? Napakasakit, mga ginigiliw. Sumusunod ka sa ating Panginoong Jesucristo, pero pagsasabihan ka niya, wala pa akong nakakitaan sa inyo ng ganitong pananampalataya katulad ng hentil na ito. Mga ginigiliw. Diba? Isa lamang po ang gustong sabihin sa atin ng Panginoon, mga ginigiliw. Katulad po ng naibahagi ko po kahapon, mga ginigiliw. Ang diwa ng pagmamahal, ang diwa ng pag-ibig. Opo. Walang silbi na marami tayong karanasan sa salita ng Panginoon. Magaling tayo, matalino tayo, nakikipagdebate tayo. Pero kung wala sa atin ang diwa ng pag-ibig at pagmamahal, katulad ng sinasabi niya, mga ginigiliw, na para lamang tayong pumpyang kampana na kumakalimbang o walang silbi, walang pagkakasabi ng Panginoon sa kanyang salita, mga ginigiliw. Inutil. Kung marami tayong alam sa salita pero hindi natin sinasagawa, hindi tayo marunong magmahal. Mga ginigiliw. Napakaraming malalaking simbahan. May mga mega churches. Pero pinipili lang nila ang kanilang tinutulungan. Ang tinutulungan lang lamang nila yung mga member nila. Or yung kapamilya nila, yung malalapit na kamag-anak nila, mga ginigiliw. Dahil umaasa sila na pagdating ng panahon, yung mga tinulungan nila, ibabalik din nila sa kanila. Hindi po. Hindi po, mga ginigiliw. Huwag po nating piliin ang tinutulungan natin, lalong-lalo na kapag tayo ay isang Kristiyano. Opo. Huwag po nating piliin, mga ginigiliw. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo, hindi niya po pinili ang kanyang minahal nung siya ay pinako sa krus. Yung dumura sa kanya, yung sumampal sa kanyang mukha, yung nag-udyok sa kanya na siya ay ipako sa krus, yung umalipusta sa kanya, lahat ipinakiusap niya sa kanyang ama, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Opo. Kaya nga sabi niya sa 1 John, di ba? Ulitin ko na naman ulit yung pinag-aralan natin kahapon. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Mamamatay tao daw ang isang tao
na hindi marunong magmahal. Dito natin nalalaman ng pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin, kaya't dapat din nating ialay ang ating buhay para sa mga kapatid, mga ginigiliw. Kaya nga yun ang sinabi, yun ang mandato sa atin ng Panginoong Jesucristo Yun ang sinasabi niya sa John 15. Na ialay natin ang ating buhay para sa ating kapwa. The greatest love you can offer to your friend is to offer your life for them. Yan po ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. If you are doing this, sabi niya po, kapag ginagawa mo ito, ibig sabihin, minamahal mo ko. Yun po ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sinabi niya, mga ginigiliw, I will no longer call you servant any longer. Sabi niya, kapag ginagawa daw natin, inaalay daw natin ang ating buhay para sa ating kapwa, hindi na daw tayo tatawagin na abang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo, kundi tatawagin niya tayong kaibigan. I will no longer call you my servant any longer. Because a servant does not know his master is doing, sapagkat hindi alam ang ginagawa ng isang servant. Instead, I am going to call you my friend, because all the secret of my Father, I am going to reveal it to you. Sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, I am going to call you my best friend forever. Sabi niya po, mga ginigiliw, kapag iniaalay daw natin ang ating buhay para sa ating kapwa. Paano po natin iaalay ang ating buhay para sa ating kapwa? Sa pamamagitan ng pagmamahal at pag-ibig. Po. Kapag minahal po natin ang ating kapwa, minahal na rin po natin ang ating Panginoon. Maraming nagsasabi na mahal nila ang Diyos, pero ayaw naman nilang mahalin ang kapwa. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesucristo, yung kapwa mo nga na nakikita mo, hindi mo kayang mahalin. Yung Diyos pa kaya na hindi nakikita? Opo. Sabi mo, mahal mo ang Diyos, hindi nakikita. Yung nakikita mo nga na kapwa mo na nangangailangan ng tulong, hindi mo kayang mahalin Hindi mo kayang magbigay, tumulong How much more yung Diyos na hindi nakikita? Magmahal po tayo sa pamamagitan ng gawa, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. Ipakita po natin at pagtutulong po tayo. Huwag po tayong magdala ng kamera. Sapagkat pag ginawa po natin yung pagtulong na may media, may camera, naka-selfie po tayo, tinanggap na natin ang gantimpala sa mga taong nag-appreciate po sa ginagawa natin. Opo. Huwag po nating i-post sa Facebook. Kasi pag pinost po natin yun ay isang pagmamayabang. Opo. Natanggap na ninyo ang gantimpala pag ginawa po natin yung pagtulong na may media or may camera, mga ginigiliw. Gawin po natin ito na sikreto, mga ginigiliw, katulad ng sinasabi ng salita ng Panginoon na dapat ang nakakaalam lamang ng ginagawa mo, hindi dapat nakikita ng iyong kanang kamay o kaliwang kamay. Ibig sabihin, sikreto po yung pagtulong po natin. Na kapag ginawa po natin ito, tatanggapin po natin ang gantimpala mula sa ating Panginoon. Yun po ang sinasabi niya, na mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, sapagkat ang kayamanan sa langit ay hindi nananakaw, hindi sinisira ng bukbok. Sabi niya po, mga ginigiliw.
Opo, yun po yung pag-iimpok ng kayamanan sa langit. Yung tumutulong ka, nagbibigay ka sa mga taong walang makain, walang damit. Opo. Pero anong ginagawa natin, no? Alam nyo mga ginigiliw, kapag tumutulong lamang tayo, no? Alam nyo, pag tumutulong tayo, ang binibigay natin, yung mga lumang damit natin, yung mga nagamit na pong damit, mga ginigiliw. Hindi po pagtulong yon. Ibig sabihin, binibigay mo lang yung basura mo sa mga tao. Parang ipinapakiusap mo lang na itapon nila yung basura mo, mga ginigiliw. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo, what you have done to the least of your brothers, you have done it unto me. Kung ano ang ginawa mo sa pinakamahirap na tao, ginawa mo na rin ito sa Panginoon. Kaya kung binigyan mo ng mga usado na damit, yung mga gamit na, nagbigay ka ng mga, anong pangalan ng bigas na, kwan na? NFA na bigas. Yung aso nga, ayaw niyang kainin ng NFA eh. Ikaw kaya pakainin ko ng NFA. Gusto mo kaya ipapakain mo sa kapwa mo na nilikha ng Diyos? Pakakainin mo ng NFA yung ginawa ng Diyos na katulad mo. Ikaw ang sarap-sarap ng pagkain mo, ganun ang ipapakain mo sa kapwa mo. Wala ba silang karapatang kumain ng, ano yun, anong pangalan nun? C18 or yung, opo, asong ayaw niyang kainin ng NFA eh. Opo. Kaya ginigiliw. Kaya anong sabi ng Panginoon? Kung ano yung ipinakain mo sa kapwa mo, yun na rin ang pinakain mo sa akin. Kung pinakain mo ng sardinas yung kapwa mo, pinakain mo na rin ako ng sardinas, lalong-lalo na ngayon, bagyo. O, tignan nyo, baka yung corned beef na ibinigay nila, panalitan nyo ng sardinas. Opo. Pagdating ng panahon, yun ang itatanong sa atin ng Panginoon. Anong ginawa mo? Anong ginawa mo sa kapwa mo? Kaya nga, alam nyo, there was one time na nagkaroon po kami ng okasyon po sa aking pamilya, mga ginigiliw. No? Ang sabi po ng mga kapatid po namin, no? I-separate natin yung mga sugpo, yung mga crabs, yung masasarap, yung lechon baboy. Ito ay para sa mga ipakain natin to sa mga special na bisita natin, sabi nila. Nagalit kami ng asawa ko. Ano? Pakakainin nyo yung mga taong kayang bumili ng ganito? Hindi. Ipakain natin ito sa mga taong hindi nakaranas na kumain ng ganito. Sabi namin, ilatag nyo lahat yan. Pakainin mo yung kayang bumili, yung mayayaman ng pakainin mo ng masasarap na pagkain. Hindi. Yung mga kamag-anak namin, yung mga tao na walang-wala, doon, ilatag nyo lahat, kainin nila. Kasi kami naman ang bumili. Opo. Pakakainin mo ng lechon yung mga politiko. Hindi. Ipakain nyo sa mga mahihirap yan, sabi namin. Inilatag namin lahat. Nakita namin sa kanilang mukha yung saya na napakasaya nila na ko. Ano kaya ito? Ano kaya pagkain ito? Paano buksan? Praise God! Sa tanang buhay nila, first time nilang makastikim ng sugpo. Diba? Opo. Kaya wag lamang nating piliin yung tinutulungan natin. Mga ginigiliw. Saganang-sagana tayo sa pamumuhay natin. Araw-araw na napakasarap ang ulam natin, yung pagkain natin, pero
Hindi man lang natin kayang magbigay, tumulong. Di ba? Opo. Katulad ng isang mayaman na kwento dito sa Biblia, mga kinigiliw. Alam niyo si Lazarus, nakita niya sa mayaman na ito na saganang-sagana sa pagkain. Saganang-sagana sa pagkain. At pinangarap niya na siguro pagpupunta ako sa bahay ng mayaman na ito, sabi niya, inaakala niya na matitikman din niya yung mga pagkain na kinakain ng mayaman na ito. Mga kinigiliw. Yung mayaman na ito, isang relihiyosong tao. Maraming alam sa salita ng Panginoon. Dahil isa siyang Hudyo. Dahil alam nyo kasi sa bansang Israel, kapag mayaman ka daw, pinagpapala ka ng Panginoon. Kapag mahirap ka daw, sinusumpa ka ng Diyos. Kaya, alam nyo mga ginigiliw, no? Pumunta si Lazarus sa bahay ng mayaman na ito. Dahil umaasa siya na siya ay pakakainin din ng masarap. Subalit, hindi niya pinakain. Ang kinakain lamang ni Lazarus ay yung mga mumo na nahuhulog sa lamesa ng mayaman na ito, mga ginigiliw. Kaya't anong nangyari? Nung namatay silang dalawa, yung mayaman dinala sa impyerno. Si Lazarus dinala kay Abraham, mga ginigiliw. Baka akala natin, langit ang pupuntahan natin, impyerno pala. Di ba? Oo. Imagine na, yun lamang ang naging issue sa taong ito. Hindi lamang siya nagpakain, pero religyoso. Kada linggo pumapasok sa simbahan, naglalakad na nakaluhod hanggang sa altar. Pero hindi siya marunong magmahal. Nakatuon lamang siya sa kanyang sarili. Kaya't nung namatay, napunta ang kanyang kaluluwa sa impyerno. Mga ginigiliw. Ako, napunta ang kanyang kaluluwa sa impyerno, mga ginigiliw. No? Kaya, yun ang pagdating ng panahon, yun ang isusumbat sa atin, anong ginawa natin. 'Di ba? Anong ginawa natin nung tayo ay nabubuhay? Darating ang panahon na tayo ay haharap sa ating Panginoon, mga ginigiliw. Kaya basahin ko po kung ano po ang nangyari sa tagpo na ito kay Lazaro. Naakala ng tao, mga ginigiliw, na kapag namatay ng tao ay nagpahinga na siya. Hindi po. Sabi niya po dito sa Lucas 16, no? Makikita natin dito, no, ang ididiin ko dito, mga ginigiliw, na pag namatay ang tao, mga ginigiliw, no, akala natin rest in peace na, hindi po. Hindi po. Yung mga 5 senses natin, meron pa rin. Oo, may nararamdaman pa rin yung sakit, nakakakita pa rin tayo. Pag namatay na, akala natin, patay lang yung katawan. Patay lang po yung katawan natin, pero yung espiritu buhay. Nasa atin pa rin yung 5 senses. Basahin po natin para maintindihan yung mga ginigiliw. Nandito po siya, Lucas 16:19. May isang mayamang laging nakasuot ng mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, natadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman.
sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng mga aso at dinidila ng kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling na Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, sinasabi niya po ito patungkol po sa mayaman, daigdig ng mga patay, impyerno po ito. Natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling na Abraham. Natanaw. So andun na yung isang sense of seeing. Natanaw niya. So ibig sabihin magkalapit yung impyerno at sa langit. Nakikita niya. Natanaw. First senses na yun sense of seeing. Natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling na Abraham. Kaya sumigaw siya nakakapagsalita. Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila. Basain ang aking dila. So, sense of tasting. Meron yung sense of tasting para natitikman mo pa rin. Akala natin pag namatay ka na, wala na yung five senses. Hindi po. Dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. Sense of yung nararamdaman natin. Naghihirap na ako sa apoy na ito. Opo. Ngunit sumagot si Abraham, anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito samantalang ikaw naman na nagdurusa riyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang naririto ay hindi makakapunta dyan at ang mga nariyan ay hindi makakapunta rito. Imagine that. So, ngayon nyo lang malaman mga ginigiliw na yung five senses na yon, hindi po mawawala yan kahit mamamatay tayo. Opo. Yung katawan lang ang patay, pero yung kaluluwa, yun ang i-judge ng ating Panginoon. Yun ang haharap sa ating Panginoon, mga ginigiliw. Alam nyo ang ibig sabihin ng rest in peace? Biblical po ito. Nasa salita po ito ng Panginoon. Nasa Pahayag 14:13 po. Para alam nyo po kung ano ang ibig sabihin ng rest in peace. Sabi niya po dito, at narinig ko mula sa langit ang isang tinig na nagsasabi, isulat mo mula ngayon, pinagpala ang mga namatay na naglilingkod sa Panginoon. Pinagpala ang mga namatay na naglilingkod sa Panginoon. Naglilingkod sa Panginoon. At sinabi ng Espiritu, totoo nga silang pinagpala. Magpapahinga na sila sa kanilang pagpapagal. Rest in peace. Magpapahinga na sila sa kanilang pagpapagal. Sapagkat sinusundan sila ng kanilang mga gawa. So, sino ang nakinabang ng rest in peace na yun na sinasabi niya dito? Yung mga naglingkod lamang sa ating Panginoon. That is the only purpose kung bakit tayo nabuhay sa mundong ito, mga ginigiliw. Isa lamang po ang layunin ng Diyos kung bakit po tayo ipinanganak sa mundong ito. Ang paglingkuran lamang po natin ang ating Panginoon. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. And second,
is to love your neighbor as you love yourself. Opo. Pastor, hindi naman po ako pastor. Paano po ako maglilingkod sa Panginoon? There are many ways of serving the Lord. Yung pagtulong mo sa mahihirap, yung minahal mo ang mga taong ito na walang makain, walang damit. You welcome the strangers into your home. You visit the sick in the hospital. That is already one way of serving the Lord. Hindi lang yung tatayo ka sa pulpito para magbahagi ka ng salita ng Panginoon na ikaw ay pastor. Yung naglilinis ka lang sa church, nagpapakain ka, hindi lang po yun. Kundi, one way of serving the Lord is help the poor. Tulungan mo yung mga mahihirap, mga ginigiliw. So I hope you are being encouraged kay Brother Wilson. God bless po. Brother Saldi, kay Major Colonel Geoffrey, sir. Magandang umaga po. Salamat po sa pakikinig. Kay Brother Renz, kay John Infel, at sa lahat po ng kapulisan sa buong Pilipinas na patuloy po na tumatangkilik ng gawain na ito, pulis na pastor. I-share po natin ito, mga ginigiliw, para sa ganun marami pa po ang makakaalam ng katotohanan, marami pa po ang maliligtas, para marami pa po ang makakatanggap ng grasya at awa ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. I-follow nyo po yung Facebook page ko po. Napakarami po akong shinare dyan na salita ng Panginoon. Kung gusto nyo pong makinig, meron din po ako sa YouTube na andun po lahat yung mga shinare ko na salita ng Panginoon. At Richard Alonso, Pulis na Pastor. Yan po yung YouTube channel ko, mga ginigiliw. Napakaraming videos po doon na in-upload ko po. Kung gusto nyo pong marinig ang mga salita ng Panginoon, mga ginigiliw. Share po natin ito, mga ginigiliw. No? So, maraming salamat po. I hope you are being encouraged and inspired sa salita ng Panginoon po. God bless po. Tayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon, sa yung mga salita na ipinahayag po ninyo sa amin sa umagang ito. Panginoon Lord God, Heavenly Father Lord, sa mga nanonood po at nakikinig ng iyong mga salita, Panginoon Lord God, ingatan niyo po sila, Panginoon Lord God, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, Heavenly Father Lord. Lord, I pray, Panginoon, na ingatan niyo po ang kanilang pamilya, pagpalain niyo po, Panginoon, ang kanilang hanap buhay, Panginoon Lord God, Heavenly Father Lord. Lord, salamat sa iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng buhay, Panginoon Lord God, upang maisabuhay po namin ang mga itinuro niyo po sa amin sa araw na ito, ang utos ng pag-ibig, ang diwa ng pag-ibig, Panginoon, yung pagmamahal po namin sa aming kapwa. Walang silbi ng pagiging religyoso namin, Panginoon. Walang silbi yung kaalaman po namin, kayamanan namin, Panginoon. Kung iniipon lang namin yung mga kayamanan ito para lamang sa aming sarili for our personal consumption, hindi naman namin nakikita yung kapwa namin na walang makain, Panginoon Lord God, Heavenly Father Lord. Katulad ng mayaman na ito, na akala niya, Panginoon, dahil sa kanyang kayamanan ay mapupunta po sa inyong paraiso, Panginoon, pero siya po ay napunta sa daigdig ng mga patay, Panginoon Lord God, dahil wala sa kanya ang diwa ng pag-ibig, Panginoon. Lord, itarak niyo, Panginoon, ng mga salitang ito sa puso namin, sa buhay po namin, upang sa ganon ay may sagawa po namin, may sabuhay po namin ito sa aming kapwa, Panginoon. Salamat po, pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, sa mga nanonood, Panginoon. Lord, bless niyo po sila, ingatan niyo po ang kanilang puso, ang kanilang buhay, Panginoon. Salamat po. To you all the glory and praises in Jesus' mighty name. Amen. God bless po. Sir, God bless. Sir Geoffrey, God bless po.